In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Good afternoon once again. I'd like to welcome our honored commencement speaker, Honorable Luis Chalit Singson, sir. Good afternoon. And also, we'd like to welcome Ma'am Rosminda Escobar, and also Ma'am Cherigal A. Maglasang. Also, the President of Misamis Institute of Technology, Engineer Galileo Abadias Maglasang, and as well as a Corporate Secretary of MIT, and at the same time, the President of Our Lady of Triumph Institute of Technology. A pleasant good afternoon to everyone. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you to this brief press conference. And Sir Honorable Governor Chalit Singson, this is the members of the press corps of the Misamis Occidental as well as Misamis City, sir. And before we begin, we'd like to ask and manghingi po kami muna ng opening statement from the Honorable Governor. Maraming salamat po sa binigay yung press conference dito para maliwanagan yung mga iba-ibang bagay. Lalong-lalo na yung mga lumalabas ngayon na modernization program ng gobyerno. Yung kaya, I think, the transport group are here. So, yun po ang isang pag-uusapan lang dito. Dahil marami po nagtataka. Anyway, matagal ng program itong transport group, the modernization program of electric vehicle. Ilang administration na hindi ma-implement dahil yung mga drivers pinapadala sa land bank, DPP para umutang. Pero magdadal ka sa kusirma ng mga supplier. Of course, umutang ka may porsyento. Yun naman magbebenta sa inyo ng vehicle sa porsyento. So, lalabas sa mahal, kaya umaayaw mga driver. So, ilang presidente na nagkaan. Kaya nung itong this administration, ako may presidente, para matuloy yan, ako na lang mag-provide lahat. Meaning, mag-provide, meaning, hindi ako maninihil ng down payment. I-provide ko lang, ako magbibigay sa inyo yung mga electric vehicles. No down payment, zero interest. At no guarantee for the drivers. Ang pag-guarantee yung mga presidente ng mga transport group, like si Alando, pag hindi kayo nagbayad, idadjari ko mukha niya. So yun po ang isang topic natin dito. Kung gusto nyo maliwanagan, bakit gano'n, you're free to ask any question. Hingan muna natin din ng opening remarks statement si Sir Orlando. Sir. Hey. Magandang hapon po sa lahat. Lahat po na nandito, lalong-lalo na ho ang may-ari. Si Engineer Galileo Maglasang, ang kanyang pamilya, si Ma'am Maglasang, kanyang anak ko. Hindi ako nakarating dito kung hindi dahil kay Ma'am Cherry. Hindi ko po kayo nakilala. Kaya ngayon hapon po na ito, nagpapasalamat ako at congratulations lahat ng mga graduates kasi nakaganito ako. Kaya nagmatid kami muna sa graduation ng kanyang eskwelahan. Kaya yung programa ho, napakalaki ho ang tulong yung sinabi ni Governor Singson. Dahil siya lang ho ang philanthropist na tinatawag na negosyante na kilala sa buong Pilipinas na nagbukas ang kanyang palad para sa amin. Na siya yung magpo-provide ng mga jeep,
siya rin ang mag-finance, zero down payment, zero interest, rent to own sa madaling salita. Kaya kami ho, palakpakan natin ho ang ating governor. At itong programa na ito ho ay hindi lang po dito sa Mindanao, kundi buong Pilipinas. Yan ho ang pinangako ng ating gobernador sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya ako ho, taos puso na nagpapasalamat sa ating gobernador na ngayong hapon na ito sa preskon na ito na napakaganda dahil nga po yung pong problema natin ay yung hinihingi namin na pakiusap sa Pangulong BBM, sa Pangulo ng Senado na sana huwag naman paura-urada na gano'n ang desisyon. So, mababaling lang tayo sa pinag-uusapan. Kami po ay nakikiusap sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sana po dahil pinangako niya sa atin noong nasasaluhan kami sa diretso, tuloy ang modernisasyon. Kaya ito ho, maniniwala ako dahil nandito katabi ko ang ating direktang nakikipag-usap sa ating Pangulo. Kaya maraming salamat, Gobernador. Ito po sa pagkakilala natin na magkapabayan tayo, walang iwanan at tuloy ang programa ng Public Utility Modernization Program. Salamat po. Maraming salamat, Sir Orlando. Hingan din natin ng opening statement po si Ma'am Luzmida Isko Vidal, ang CEO ng Northern Mindanao Federation. Magandang hapon sa lahat na nandito, lalo na sa ating palauhin na si ex-Governor Chavez Singson at saka yung ating LTAP President na si Lando Marquez. Matagal na kami magkakilala ni Sir Lando. Pero si Sir Chavez, ngayon ko lang personally nakita. Napakaganda ng balita na dinala niya ngayon sa ating mga transportation group. Alam niyo ba, kaming mga grupo ng mga cooperatives at corporation na ayaw namin talaga sa electric dahil yung sinabi nilang mahal. Diba? Pero ngayon ko palang narinig mismo, sabi ko nga kay Gal, na Manggal, kailangan kong makausap personally si Sir Chavez dahil totoo ba yan? Na yung electric jeep niya is 1.2 million lang. Walang down payment, walang interest. Ang tanong, ilang years na yan? So, syempre, na-overwhelm kami sa balita na yan. Kaya nga nung sinabi na lang maggawa kami ng letter of intent, talagang gumawa na kami. So, yun ang pakay namin ngayon dito. At saka tungkol doon sa suspension ng ating Transportation Modernization Program. Talagang ayaw namin isuspend. Kung may problema man tayo, huwag suspension. Solusyon ang hahanapin natin. Kasi nandito na tayo, di ba? Nandito na tayo, nag-umpisa na tayo, marami na tayong effort nila-exert para mag-modernize. Ngayon, pipigilin lang ilang 29% ba yun? 29% lang yung ayaw na mag-comply. 88.3% ang compliant versus 29. So, ang dami naman. 90 na lang. 18% na lang pala. Tapos kaming 88.3 ayaw pakinggan. So, makikita nila. Makikita nila kung sino ba ang mas malakas. So, nanghingi kami ng tulong kay Sir Chavez at saka kay Lando Marquez para i-ano niya tayo doon sa Pangulo na tulungan niya tayo makiusap na ituloy yon. So, ang gusto natin solusyon, hindi suspension. Magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, Ma'am Luzmida. And mamaya pag-uusapan natin yung suspension na nabanggit niyo po. Hingan din natin ang opening statement si Ma'am Chair Gali A. Maglasang, ang LTOP Secretary General for Mindanao. Ma'am? Good afternoon. Nagpapasalamat ako kasi ngayon talagang pinagbigyan tayo ni Manong Chavez, Bro Chavez na nandito sa okasyon na to, at saka si Kuya Lando Marquez and Ma'am Lalane. Regarding dito sa ating problema ngayon, ang sinabi ko, the other day, kasi na-interview tayo sa radio station, sabi ko, dapat tayo magkaisa talaga. Kasi mahirap yung sabihin nilang
i-suspend itong modernization dahil ang mga co-op talagang sumuporta sa gobyerno. Nangutang at kung isuspindi man nila, paano makakabayad ang cooperative corporation? Diba? So, ito pangyayari domino epekto. Hindi lang po sa transportasyon, kundi po pati na sa mga commuters. Sinong nagdadala sa mga tao papunta sa kanilang pasukan? Papunta sa mga trabaho? Sa transportation po. Public transportation. Kaya, nanghihingi ako ng tulong na sabay-sabay tayong magdasal dahil alam ko pag si God ang talagang nag-initiate or siyang gumawa ng solusyon, talagang maganda ang resulta sa lahat. So, salamat po. Salamat sa lahat. Maraming salamat, Ma'am Gal. So, maaari na tayong ibigay natin ng microphone sa ating members of the press para sa kanilang mga katanungan. Microphone, okay. Introduce yourself and station you belong, sir. Val Cabrera po, Maganda News Line. Governor, paano po yung subsidy scheme para mag-acquire po ng Egypt Works? And ano po yung mga eligibility criteria para sa mga drivers para makapag-avail sa program? Ako magpo-provide. Kailangan may LTT. Sa mga drivers, wala problema dahil yun ang gusto kong tulungan. Pero ang entity should be the LGU Transport Group. Kasi magpipirbahan kami, baka may bigay sa mga drivers na tamad, kukunin nyo dito sa municipal. May karapatan kayo gumawa. Dahil yung transport group or LTT or LGU, sila maniningil araw-araw. Kailangan araw-araw dahil baka maisabo nila eh. So, every week naman, papadala sa bangko yung makolekta nila. At hindi lang jeep, itong jeep na ito, quality. Air condition, 22-seater, 6 nakatayo, so 20 passenger. At maganda dahil malakas ang makina nilagay ko. Maraming gumagawa ng electric vehicle, pero iba-iba makina. Itong gagawin namin, nagawa na nga, nandito na yung prototype, dumating na sa Pilipinas, na nagdali lang dahil hindi ko alam yung specification eh. Gagawa ko tapos i-reject ng Transport Group and DOTR. Malulugi pa ako. So inantay ko ang suggestion ng Transport Group and DOTR na kailangan kopyahin yung jeep, yung lumang jeep. Kopyahin, pero aircon, pero 22-seater, 6 ang nakatayo. Ang pintuan sa tabi ng driver, sa right side, at saka may exit door. Yun ang hinihingi nyo. Nagawa ko po lahat yun, nandito na. Tricycle, hindi lang jeep, tricycle, motorcycle, and lahat ng electric. Dahil sa ibang bansa, puro electric na, napag-iwanan na tayo. Also, yung mga transport group na umaayaw, kaya sila. Ang ayaw lang nila yung consolidation dahil kukunin yung pangpisa nila and sila magsasabi kung saan kayo magbibiyaya. Yun din ang ayaw ng iba. Kaya ipaliwanag yun dahil talaga, siyempre yung mga driver, pipiliin nila kung saan sila kikita. So, ang pag-apply sa grupo ng transport group or LGU, kay Governor, kaibigan mo rin yung Governor nyo rito, si Governor Rinal, pwede siya, pwede yung mga mayors, and transport group, magpirmahan kami, plus mga media, para i-jaryo natin, i-broadcast nyo sa radyo, hindi nagbabayad itong group nito.
Kaya kasama kayo media. So, tinatanong, bakit binibigay yung mura? Kung hindi ko bibigyan ng mura, hindi tulong. Ang nahanap nilang pinakamura, 2.8. Buong Pilipinas na yun, maraming gumagawa. Pinakamura na yun, iba, 4 billion, 5 billion, 3 billion 8. So nahanap nila 2 billion 8. So ako, bigay ko lang ng 1.2. Pero quality. Ibig sabihin na quality, may spare part, meron kami planta rito, guaranteed. Unlike yung mga gawa sa ibang bansa na wala dito, pag nawala ng pyesa, wala na. Hindi na tatakbo. So yung ginawa ko, ang jeep, 100 kilometers sa matatakbo. At maglalagay din tayo ng charging station, solar, para mas mura. Pero magbayad din sila na mas mura sa electric supplier dito sa Osamis, o dito sa Osamis, ang gagamit. Para tulong ko rin yun. Kaya talagang tulong lang ito dahil kung gusto kong kumita, nakita nila ito, pwede. Eh di bigay ko ito, kita na ako, binaba ko. To give you my experience, sa buong Pilipinas, yung Miss Universe, wala ka nag-sponsor kung hindi ako lang. Pati gobyerno, hindi kaya ni-sponsor. It cost me $15 million. Sinabi ko kay Presidente Duterte, kunin natin yun. Eh, wala. 12 million mula binayad eh. Tapos, pati gastos. So, wala. Hindi natin kaya. 12 million. Bankrupt tong gobyernong binada mo sa kanya. So, even in the past, nobody there to get the Miss Universe dahil mahal. So, ginastos ko 15 billion. Pero bago ginawa, siyempre, may negosyo. Meron ko sa mga grupo ko. Meron mga finance team. Kung kukunin natin Miss Universe, malulugi ba tayo? Kikita, malulugi. Sir, magandang project yan, pero walang maka-afford dahil mahal kumita, pero mas malamang na malugi kayo. Mga negosyante, pag nalugi, ayaw na. Ilan ang malulugi sa atin? $1 million, $2 million. Kung 1 o 2 milyon, kunin natin ako. So, kinuha ko. Nadala ko dito. At hindi lang yung 15 million ang ginastos ko. Bumili pa ako ng yate, aeroplano na 160 passenger, 737 Boeing. So, ang laking gastos. Kasi sa buong mundo, pagka may Miss Universe, nakakulong lang sa isang hotel. Hindi nila pinalalabas. Dahil kung may mangyari, international issue. So, nung nadala ko naman dito, nabayaran ko na, hindi na basto lahat. Bakit yung pipigilin, binayaran ko na kayo eh. So, pinasyal ko sa lahat ng buong Pilipinas. Pinakita ko yung mga magandang lugar. So, to cut the story short, after the Miss Universe mismo nagsabi that the most successful Miss Universe ever was the Miss Universe in the Philippines. So, gumastos ako, nalugi ako. Kaya gano'n ito, malulugi ulit ako eh. So, gano'n po ito, programang ito. Yun lang pagbigay ko, marami akong mga pinapag-aral. Yung iba, hindi ko nakilala, iba-ibang probinsya. Pinapadala lang yung grade nila, tinatawag ko yung university. Kung makasagrado, gawa ka agad ako sulat, bigay ko yung katrikulan nila. Tumutulong lang po ako para makabawas sa kasalanan. So, gano'n po yun. Kaya binibigay ko mura dahil at cost. Pero malulungin
Quality. Quality, dadali ko rito yung factory. At maintain natin lahat. Maraming mura dahil sa China. Masira bukas, wala yung spare parts. Oo, kayo nagkagawa. So yun ang diferensya sa gagawin ko sa iba nag-offer. Maski sa mga gumagawa ngayon. So yun po ang programa natin para tulong sa ating mga drivers, tulong sa ating bansa. Salamat, Governor. At this point, nais din natin pakinggan ang statement mula sa MIT President, Engineer Galileo A. Maglasan, sir. Pasalamat tayo kay Manong Chavez kasi yung pag-invite namin sa pamilya na kapunta siya dito. So, pinagmalaki sa siyudad ng Pilipinas ng Osamis City na nakapunta siya tungkol doon sa modernized electric vehicle ni Manong Chavez. Last week, nakasakay kami. Kami ni Chirigal, ni Mrs., ni Kuya Lando, parang kotse. Ang suspension, grabe. Pagkatapos, umakyat kami sa matirik. Maganda. Yung mga Koreano din, kausap namin. Kaya sinabi niya na sa puso niya na tumutulong sa mga tao, especially sa mga jeepney, mga transport operator. Maganda yun, hindi natin makita yun sa iba. No? Pero sabi niya, walang down payment. Electric jeep. Yung tricycle naman, electric din. Kailangan hulugan lang. Pag hindi kayo magbayad, may electric chair. Pero malaking tulong yan. Huwag lang ninyo isipin na sa sunod, ang sakyan ninyo, electric chair. Basta hindi kayo magbayad. Maraming salamat, Mr. President. And kanina nabanggit po ni Ka Orlando na meron siyang naisip paliwanag pa ng ukol sa mekanismo ng jeepney modernization. Sir? Maraming salamat ulit po. Alam niyo ho, ako ay humihingi ng paumanhin ho. Dahil 1997, ako ho yung nagsimula sa Makati ng air-conditioned jeep na nagsimula. So that time, nag-issue na ho si Secretary, gusto ko lang ipaliwanag muna po, saglit lang naman to. Nag-issue sa Department Order si Secretary Enrile, panahon ni Presidente Ramos. Ang nag-modernize lahat, dapat nag-modernize doon pa. Pero ang sumunod lang ho, mga buses, mga taxi, mga UP Express. Yung UP Express, mga kababayan, nanggaling yan sa FX. Di ba? School service, nag-modernize lahat. Hanggang sa pinakamatigas ng ulo ho, aminin namin yan ni Ma'am Lalaine. Ang pinakamatigas ng ulo na hindi sumunod ay jeepney sector.